Hi guys. So ngayon, bibigyan natin ng mabilisang review yung Globe at Home prepaid Wi-Fi na nabili namin sa Lazada. So, nabili namin to 2 weeks, more than half a month ago na ginagamit na namin to ng siguro mga 17 to 18 days. And so far, okay na okay naman ang speed niya. So, simulan natin. Tingnan mo natin yung box. So, ang model na ito ay Huawei B320923 or mas kilala sa tawag na 4G CPE 5S. So, kung gusto niyo makita yung buong specs ng modem na yun, pwede niyo i-search sa Google yung 4G CPE 5S. So, ang pinaka main selling point ng modem na to ay meron daw siyang HPUA na tinatawag na mas mabilis yung upload speed niya compared sa ibang mga modem. So, search nyo na lang yung 4G CPE 5S. Andun yung full specs niya. Wala kasing spec sheet dito sa sa box. So sa harapan ng box yun nakalagay yung model. Ayan, maliit lang siya. Tapos sabi 2 times stronger and wider signal versus old Globe Pocket Wi-Fi. Hindi naman ako nagkaroon ng old Globe Pocket Wi-Fi kaya hindi ko masabi kung talagang mabilis ba siya. Tapos ang regular price niya 1999 and naka-discount siya 999 tapos dahil sa mga vouchers nakuha ko lang siya ng 980 pesos. Yan sa ilalim. So, pagkabili nyo, hindi nyo agad siya magamit. Siyempre, kailangan nyo i-register yung SIM card. Pag na-register nyo yung SIM card, tsaka na-add nyo na yung device dun sa Globe One app, tsaka pa lang yung mga gamit yung internet nito. Sabi dito, meron siyang free na 20 gigabytes. May sticker dito, 20 gigabytes yun, natanggal ko lang yung sticker. Pero upon activation tsaka registration ng SIM card, hindi dumating yung 20 gigabytes. Halos kalahating buwan na hindi na dumadating. Pero ang ginamit ko na load dito is yung bagong promo ng Globe, yung FamSurf Unli 999. Yung FamSurf Unli 999, unlimited internet na yun, good for 30 days. So, 999 pesos na siya. Pwede mo siyang mabili sa Globe One app. So, punta tayo sa modem. So, ang kasama ng ano niya, ang kasama sa box ay ito lang. So, buksan natin. So, dito nakalagay yung modem, dito nakalagay yung modem, dito naman nakalagay yung yung adapter. Tapos yun, mga paperworks, warranty guide, at warranty guide, tsaka ayun, yung quick user manual. Nandito rin yung SIM card. Ayan, yung SIM card niya. Yung SIM card niya, hindi mo siya ilalagay dun. Nandun na siya sa loob ng modem mismo. Hindi na siya, ayan. So, balikan natin. Wala siyang kasamang LAN cable. Walang kahit na adapter lang, unit, tsaka mga paperworks. So, ayan, sarado natin yung box. Ayan, so nasarado na natin yung box. Ayun lang naman yung laman ng box nun. So, punta tayo dun sa modem mismo. So, ito yung modem. Ayan. Kahawig siya nung B312 ata yun, 929, yung lumang Globe na modem. Pero ang kaibahan lang niya, teka, papakita ko yung lumang, kasi napagkamalan ko siyang B3122929. Teka lang, meron ako ditong lumang modem eh. Oh man, nasa na yun? So, hindi ko makita. Mamaya, papakita ko sa inyo habang B3122929. Ayan, so nakita ko na yung B3122929. Ito yung kapatid niyang modem, mas nauna sa kanya. Same na same silang layout ng LED. Same na same ng size. Pero ang pinagkaiba nga lang, nagkaiba yung position ng Globe at Home prepaid Wi-Fi. Tapos, yung ilalim nito, ganyan yung stand. Ito naman, ang stand nito, ayan, ganyan na itsura. Ganun, wala ng butas. Ayan. So, at ito kasi, ang problema nitong B312939, may mga website siyang hindi napupuntahan. Tapos, namimili lang siya ng mga, halimbawa, mga apps na gumagana. Tulad ng GCash, minsan hindi gumagana dito. Tapos, medyo mabagal siya. Maraming limitation tong modem nito ng Huawei. Pero, yung likod nila, same na same lang din. May isang, may yung plug, tsaka LAN port. Itong isa, ganun din, may plug tsaka LAN port. Yung WPS button, may WPS button tong bago nila, yung luma.
Wala ata itong WPS button eh. Wala. Ayun, pero may power button. Yung bago nila wala ng power button. Pagkasaksak mo, automatic nag-on na siya sa taas, so walang power button. So, ang mga nandito, ayan. So, punta natin, lapitan natin ang camera. Ayan. So, meron siyang power indicator, a Wi-Fi indicator, tsaka yung network signal. So, dito sa amin, malapit kasi kami sa cell tower ng Globe, kaya laging full bar yan. So, sa ilalim, ayun naman, naka-tamper, may nakalagay na naka-tamper proof yung SIM card niya, slot. Pag tinanggal mo yan, mawawalan daw ng warranty. So, ayan, hindi ko na siya tinanggal. Hindi na ako balak tanggalin siya. Ayan, ayun yung tsura niya sa ilalim. Ayan, andyan yung IMEI number, Wi-Fi password. Ayan, tas, hindi ko pa natanggal yung sticker niya eh. Sa likod naman, may isang LAN port, tas yung ano niya, yung cord niya, tas WPS button, tas may reset button yun sa gilid. So, ano bang kinaganda nito? So, napakalakas na sumanggap na signal. Yung Globe na SIM card dito sa amin, na nakalagay sa cellphone ko, usually nakukuha niyang speed 10 Mbps, 15 Mbps lang. Pero dito sa Globe at Home prepaid Wi-Fi, umabot siya ng almost 30 to 40 Mbps yung speed, download speed. Yung upload speed naman niya, nasa 8 to 10 Mbps. So, hindi naman sama yun sa 999. Kasi sa Smart, ang unlimited internet nila 1,299 and mabilis na yun pero medyo mahal-mahal. So, ito, so far, okay naman yung speed niya at mabilis siya. 17 days ko na siyang ginagamit and never pa siyang nag-down or never na disconnect. Talagang tuloy-tuloy siya. Solid yung kapit niya doon sa tower, sa cell site na malapit sa amin. So, yun lang. So, kung masasuggest ko ba to, mararecommend ko ba to sa ibang gumagamit ng internet? Oo, mararecommend ko siya. Lalo na sa mga laging paputol-putol yung fiber connection. Magandang pang-backup siya. Or pwede kung gusto niyo gawin siyang main internet provider niyo, pwede rin. Sobrang solid niya. Tapos, mabilis sa Netflix, mabilis sa YouTube, mabilis sa Facebook, lahat mabilis siya. Pero yun nga lang, syempre, may limitation siya. Hanggang 30 to 40 Mbps nga lang siya. Ayun lang yung speed na kaya niya i-provide based dito sa location namin. Pero sabi, meron sa iba na umaabot doon ng 50 Mbps. So, given yun, 4G lang naman to. 2.4 GHz and wala siyang 5 GHz and walang carrier aggregation. Basic LTE lang pero para sa akin, mabilis na siya. Tama-tama lang siya sa mga casual internet users. So, next time naman, i-review natin sa next video. Ito, 15 days ko palang ginagamit yung Globe at yung prepaid Wi-Fi. Pero bago ko to gamitin, ito yung ginagamit ko. Yan. PLDT H155138 at H155382. Ayan. 10 months ko itong ginamit bago ko palitan yung Globe Wi-Fi namin. Ayan, malalaman nyo kung bakit mas pinili ko yung mas mabagal kaysa dito sa 5G plus na modem. So, ayan, sa susunod na video, i-upload ko. And don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye!